Babilo Evangelista is watching. Jen Michael Jutabs is watching. Good morning, sir. More power. All right. Okay. Now, as I've said, apple for apple, orange for orange, Filipino seafarers are still the best there is in the market. But the landscape is changing. We have so many competitors now, especially from the Eastern European countries, and the Vietnamese, Myanmaris, Indians, Bangladesh. So many nationals are competing with us. The Chinese. Alam ninyo, ngayon, yung mga bumababa sa China, hindi na pinapalitan. Yung mga Pilipinong bumababa sa China, in-check na ang pumalit, no? While so many, for 2 decades, itong Vietnam, no? Ang alam lang nila, gera. South at saka North Vietnam. But then, nung matapos, nitong huli na lang, no? Dekada 90, nagtayo ang Vietnam ng 3 university. At napakabilis ang kanilang progress. Kasi sa Vietnam, may $10,000 ka, pwede ka na magtayo ng manning agency. Dito sa Pilipinas, kailangan mo 5 milyon. Kailangan mo ng 5 milyon piso bago ka makapagtayo ng manning agency. Kukulangin pa nga yan. Kukulangin pa yan. Now, what are the advantages of Filipino seafarers? Una, pag-usapan muna natin kung advantages. Bakit kinukuha ng mga ship owners ang marinong Pilipino? Number 1, most of the Filipinos can speak English. Number 2, they are hardworking. Number 3, they can easily blend with other nationals. Number 4, they have the ingenuity. Madiskarte. Hindi yung matalino lang na puro lang deliver. Madiskarte. And then, isa pa noon, bakit kami ang kinukuha, no? Kami ang pumapalit. Our salary, it's much lower than the Europeans and the Japanese. No? So, yan ang advantage ng Filipino seaman. Una, marunong magsalita ng English, masipag, madaling makisalamuha sa ibang lahi, kahit ano-anong lahi, madiskarte, at ang sweldo ay mababa di hamak kung ikukumpara mo sa mga European at mga Hapon. Pero ngayon nga, marami na tayong kalaban. Yung mga Eastern Europeans at saka Pilipino, halos pare-pareha lang ang sweldo ngayon. Ang mga Indiano, Myanmar, Bangladesh, Indonesian, mababa ang sweldo nila kaysa Pilipino. And, mind you, shipping is business. Businessmen will invest their money in where they can make profit. Doon nila itataya yung pera nila kung saan sila kumikita. Ha? Ngayon, ano ang disadvantage na natin ngayon? Ano ang disadvantage natin ngayon? Our salary is almost the same as Eastern Europeans. Our dominance in English language is no longer there. Other countries can also speak English now. 3, our salary has many add-on. May patong pa yung sweldo natin, no? Kagaya ng UWA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Sa ibang bansa, walang ganyan. Wala silang UWA-UWA, wala silang PhilHealth, wala silang SSS, wala silang Pag-ibig. Kung meron man silang gagastos,
shouldered na yan ang gobyerno nila. Ha? Shouldered na yan gobyerno nila. At isa pa, na uso ito mga ambulance chasers, mga abogado. Then, karamihan sa mga marinong matatanda, no, na walang naipon, ginagawang pag-retirement, ang sampahan, ang kaso ang kanilang mga kumpanya. Ha? Sampahan nila sila, sampahan ang kaso ang kanilang mga kumpanya. Bigyan kita ng example, no? Isang kumpanya ng isang mining agency, 27 ang barko nila doon sa agency na yon. May second engineer na naipit ang dulo ng daliri. Together with the ambulance chaser, isang abogado na tuso at corrupt na arbitrator, binigyan ng 12.5 million pesos yung naipit na daliri. Biruin mo, yung kumpanya na yun dito sa matagal na yun dito sa Pilipinas, mahigit 20 anyos na dito sa Pilipinas. Bigla siyang kumuha ng Indiano, ng mga opisyal, at ratings mga Indonesian. Natuwa siya. Pinalitan niya lahat ng Pilipino niya. Kulang-kulang 1,000 rin kaagad na mga Pilipinong marino ang nawala ng trabaho. Tandaan ninyo na noong 2017 hanggang 2018, 2017 hanggang 2018, 111,000 mahigit ang mga marinong Pilipino na pinalitan ng ibang lahi. Kita nyo? 111,000 mahigit ang mga Pilipino na pinalitan ng ibang lahi. Dagdagan pa natin yan ngayon, magkaletse-letse na tayo. Kung maging normal na ang sitwasyon, for the first time in the history, makikita ninyo kung gaano karami ang tambay dyan sa Luneta. Ha? Diyan nyo makikita kung gaano karaming tambay dyan sa Luneta. Yung frivolous cases is been filed to the ship owners. Babalik yan sa atin. Babalik sa atin yan. Kasi doon sa ibang lugar, walang nangyayari sa kanila na ganyan. Kung madisgrasya, meron naman tayo grading sa POA, di ba? Magbasa-basa kayo ng inyong POEA, Standard Employment Contract. Pag binasa ninyo ang inyong POEA Standard Employment Contract, no? Malalaman ninyo kung magkano ang ibibigay sa inyo kung dulo lang ng daliri ang naipit. Nandyan yung kung maputulan kayo ng 4 na daliri, maaari kayo makapag-claim ng total disability kasi hindi ka na naman talaga makapagtrabaho. Pero, yung dulo ng daliri, wala namang mawala sa'yo, hindi ka naman totally disabled dyan. Tapos bibigyan ka ng 12.5 million, aalis talaga ang ship owner. Now, meron tayong ibang mga katanungan dito. Bago yan, no? Gusto ko ipaalam sa inyo na kung sa official, ang number 1 na ngayon, ang China. Pangalawa, ang Philippines, Indonesia, sunod, Russian Federation, sunod, Ukraine, sa sunod, no? Pero tandaan ninyo, ang Vietnam, meron ng 100,000 ka mga marino at 3 maritime universities. Dito sa Pilipinas, napakatagal na merong tayong PMMA. 200 years old na ang PMMA, pero hindi pa rin naging university. Ang Vietnam, bago lang nagtayo na eskwela ng maritime. 3 na kanilang maritime university. Yan ang tandaan ninyo, no? Kung gaano sila tinutulungan ng kanilang gobyerno. 100,000 na ang marino ng Vietnam. Mababa di hamak ang sweldo nila kaysa atin. Kung sa ratings, number 1 pa rin ang Pilipinas, China number 2, Indonesia number 3, Russian Federation number 4, Ukraine ang number 4. Pero
ito, maaring magbabago na naman ito sunod na taon. Tingnan ninyo, aakyat at aakyat ang Vietnam. Aakyat ng aakyat itong Vietnam at saka Myanmar. Kasi ang sweldo nila, mababa na dihama kaysa atin. At umaangat na ang antas ng kanilang mga marino. Umaangat ang antas kanilang marino. Noong kapanahonan namin, napakalayo ang agwat ng China. Agwat ng China kaysa Philippines. Kasi noong panahon na yon, hindi pa nakasagay ang mga incheck sa mga flag of convenience vessel. Ang Russia, ganun din, no? No. Pero may Yugoslavia na kami sa barko. Kahit sa Sanco Lines pa noong 1976, meron na mga Yugoslavian sa Sanco Lines. Na yan ngayon, yung Ukraine, no? Tingnan natin ito ngayon, sa mga susunod na taon, aangat ang Vietnam. Nakikinita ko na. Aangat ang Vietnam. Kasi nga, pinapataas nila ang antas ng kanilang marino. Samantalang tayo dito, bumababa ang antas ng mga marino. Isa pa pala, no? Napapansin ko rin na marami ng mga marino ngayon na Pilipino na reklamador. Puro na reklamo. Puro na ibang-iba na ang generation ngayon. Marami ang reklamador at marami ang suicide. Maraming nagpapagamatay. No? Basahin ko ang mga comments. Joke, Estocada. Sir, good day. Pabalik na po ako Manila. Ask ko lang po kung may open na boarding house para sa mga seaman. Kasi wala pa akong kamag-anak sa Manila. Maraming salamat po. Sana magkatulong po kayo. Well, magtatanong ako, joke, no? Sasagutin kita kung may mga bukas pa na boarding house na tumatanggap. Kasi ganito yan. Ang problema, dapat kung galing ka doon sa iyong probinsya, meron kang certificate na COVID-free ka. Para pagdating mo dito, hindi ka mahirapan, maipakita mo yan, pwede ka matanggap. Kasi yung ibang mga boarding house, ayaw tumanggap. Baka nga may COVID-19 ka, baka nga PUI ka, medyo magdududa sila, no? Magdududa sila kaya hindi sila tumatanggap. Alamin ko at mag-post ako dyan sa ano mo. Sir, good day. May tanong ko lang po kung ang sweeper flight papuntang Cebu ay araw-araw. Sa palagay ko, hindi araw-araw yung sweeper flight. MWF yata. Kagaya sa amin sa Dipolog, MWF lang din ang flight. Hindi ko alam sa Cebu, no? Maaring may sweeper flight kayo araw-araw doon. Kasi malaki ang Cebu. Sabi ni Rolando Swex, malaki din ang ambag ng marino sa UWA. Yes, malaki ang ambag ang nagkapagtataka kung bakit sinasabi ng UWA na sa ngayon, hindi na OFW ang mga marino. Okay. Dennis Viola Lasonia, good morning, sir. Paki-monitor po ang mga training center sa enrollment fees nila bago mag-COVID 2,200 yung STCW course. Ngayon, 3,000 plus na. Mas may miscellaneous pa. Mga marino din talaga ang magpapasa ng gastos dahil sa COVID safety protocols nila. Salamat po sa tulong ninyo. Sa mga marino, mabuhay po kayo. Ganito yan, Dennis Viola, no? Yasonia. Di ba may nilalagay nilang capacity sa bawat room? Sa isang room ay 60. Kung ngayon, hindi na nila pwedeng lagyan ng 60, 30 na lang. Kaya nga sa jeepney ngayon, jeepney bus ngayon, ang pamasahe dinoble nila. Dinoble nila kasi hindi pwedeng magkarga ng ganun din karaming pasahero. Ang sa taxi, maaring
nag-iba na, maaaring hindi, no, maaaring hindi. Kasi hindi mo naman kailangan taxi, paramihan ng pasahero. Isa lang naman, no? Kaya ganyan, nagtaas ang presyo. Dahil sa accommodation. Ilan lang ma-accommodate nila. Sabi ni, nagtanong si Harold J. Abiliera, "Good morning, Sir Nelson. Pwede ba namin ma-refund sa OWA yung PCR test na kami naman ang nagbayad? Salamat po." Mahirap na talaga maghantay ng tulong sa OWA. Kaya nga palagi kong binapatikos itong OWA. Kahit na magkaibigan kami matalik ni Hans, nagkasiraan yung kaibigan namin. Kasi nga, kung land-based, ay sila magdadala na sa hotel. Kung sea-based, ang manning agency ang mababayad. Gusto yata nila mabangkarote ang mga manning agency, na kapag nabangkarote ang mga manning agency, mawawalan din ng trabaho ang ating mga marino. Okay? Good morning po. Ako po si Edgar Alain Ramirez Cañones, 45 years old, isang chief de party ng Viking River Cruise sa Germany. Gusto ko po sanang humingi ng tulong. Ako po ay na medical last August 6, 2019 dahil sa lumbar L4, L5 at naoperahan last November 25. Tapos na po, lumagpas na sa 280 days ang medical ko at binigyan ako ng assessment ng ship to shore na grade 11. Kahit hindi na nila ako nakikita sa lockdown last April, so tumawag na po ang insurance sa akin para makipag-settle sa akin. Ang offer po nila ay $7,000. Hindi ako pumayag, tapos sabi ko parang hindi sapat yun, sa nasirang kinabukasan ko. So hindi na ako pumayag. Then nag-offer sila ng $15,000. Hindi pa rin ako pumayag. Tapos nag-offer sila ng $30,000 para hindi na ako mag-file ng reklamo sa company kung injury at parang kulang. Tama po ba na humingi ako ng mas mataas dahil hindi ako naoperahan at 10 taon pa ang bala ko na mag-work sa company ko? Tama po ba na humingi ako ng $50,000 sa company? Sa tingin nyo at tama na yon sa pag-umpisa uli ng buhay ko dahil hindi na ako magpagtrabaho uli sa barko. Salamat po sa oras na binigay ninyo sa akin. Okay, Harold, titingnan ko kung anong grade ang binigay sa inyo ng doktor. At kung mali, kukuha ka ulit ng medical examination sa Philippine General Hospital or any hospital na talagang may pangalan, may pangalan. And then, kung makita na hindi ka na pwede magtrabaho, mag-file ka ng total disability. Ang total disability, kung wala kang collective bargaining agreement na pinirmahan, pero dapat alamin mo yan na kung may collective bargaining agreement pa kayo na pinirmahan. At malalaman naman natin to, maaring makakakuha ka pa na mas malaki pa kaysa dyan. Maximum siguro mga $100,000 kasi sa may collective bargaining agreement, kung injury nangyari yan na-injured ka doon, that is about $120,000 plus $15,000 per children, per child below the age of 21 na na hindi lalagpas sa 3. Okay? So, magipagkonsulta ka sa akin, sasagutin kita dito sa post mo, Magipagkonsulta ka sa akin, bukas na ang opisina namin, Pwede nang magkaakyat kasi noong mga nakaraang linggo, walang pwedeng umakyat dito sa building
at bibigyan kita ng abogado. Bibigyan kita ng abogado para mag-file ka, magsampa ka ng kaso. Kung yan lang ang i-offer sa inyo na 50,000, sa palagay ko medyo mababa pa yan. Pwede nilang taasan. Kung taasan nila sa mga 80 na wala ng kasong kailangan, okay, larga na. 80,000 ang minimum asking price mo, no? 80,000 ang minimum asking price mo na maaring ibabayad sa iyo. Now, any other questions, no? Ay sasagutin ko. Kasi ito din naman ang trabaho ko, lalo na sa legal. Arbitrator ako ng mga kaso ng mga marino. Okay. So, ibalik natin ulit sa ating main topic. Tayong mga marinong Pilipino, huwag na tayong masyadong magkumpiyansa na hindi tayo kayang palitan. Iba na ang mundo ngayon. Iba na. Ang ibang bansa, nagsusumikap sila. Nagsusumikap ang kanilang gobyerno para iangat ang kanilang mga marino. Sinusuportahan nila ang kanilang mga marino. Kaya huwag tayong masyadong maging kumpiyansa na hindi tayo kayang palitan. Dapat iangat natin ang antas ng mga marinong Pilipino upang mapanatili natin na tayo ang number one. Sa ngayon, sa opisyal, hindi na tayo ang number one. Mula pa noong 2015, China na ang number one sa karamihan ng mga opisyal. Kasi ang mga incheck ngayon, nakakasakay na sa flag of convenience vessels. Mga bansa na dating komunista, nakakasakay na sila sa flag of convenience vessel. At yung sweldo natin, kayang-kaya nilang tanggapin. O may mga panahon pa nga na mas mababa ang tinatanggap nila kaysa Pilipino. Kagaya na isang shipmate, bulk carrier, nagmamayabang, hindi daw siya 8,000. 8,500 na raw. Hindi pa siya nakababa sa ground floor. Tumawag na yung kumpanya. Tumawag sa Cyprus. Sinabi, kayang-kaya. Maraming Eastern Europeans dito. 8,000 lang, makakuha tayo. O di nawala sa Pilipino yung posisyon na yon. Bumalik siya after 1 month. Pwede na raw tanggapin yung 8,000. Anong sabi? Hindi ka ba nakababa? Napalitan ka na. Ukrainian ang pumalit sa iyo. 8,000 lang, makakuha kami. Kaya, huwag tayong masyadong kumpiyansa na hindi tayo kayang palitan. Marami na tayong kalaban ngayon. As I had been saying, the landscape is changing. Kung tingnan mo yung Luneta, diyan mo makikita ang barometro. Kung gaano karami na ang tambay diyan sa Luneta. Siksika na. Makikita ninyo yan, pagbalik ng normal na panahon, makikita ninyo kung gaano karami ang tambay diyan sa Luneta. So, maraming salamat sa inyo. Magkikita tayo ulit sa Lunes, no? Gawin kong MWF. And then, depende yan, no? Kaya, kung halimbawa, ang Martes natin, meron talaga tayong kapihang marinero na 5 kami. Nandyan si Captain Bert Sabay, nandyan si Captain Flores, Chief Engineer Gascon, Captain Flores, at ako, no? Ang moderator namin si Arian, no? Si Arian Ramirez, aking anak. Every Tuesday yan, 2 o'clock in the afternoon. Dati-dati ganyan naman talaga eh. Every Tuesday lang ang labas namin. Pero noong nagkaroon ng COVID na wala akong halos ginagawa, nandito lang ako sa opisina, ginawa ko ng araw-araw sapagkat napakaraming pwedeng pag-usapan natin na dapat ninyong malaman. Okay? Maraming salamat.